Samantala, isang information education campaign naman para sa mga ikatlong Organic Act ang isinagawa ng mga miyembro ng law enforcement at mga ahensya ng pamahalaan sa Cordillera. Ang ulat mula kay Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Muling ipinalam ng Regional Development Council sa Cordillera ang mahalagang punto na nilalaman ng working draft para sa 3rd Organic Act o House Bill 5595 at ang Senate Bill 3115. Sa isinagawang regular meeting ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee na pinamumunuan ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Benjamin Magalong, tinalakay ang halagahan ng Autonomous Region para sa Cordillera batay na rin sa nauna ng nilagdaang Executive Order 220 ng dating Pangulong Cory Aquino. Batay sa nasabing Executive Order na naghahanda sa Administrative Region ng Cordillera bago ito maging ganap na Autonomous Region, binibigyang halaga dito ang karapatan ng mga katutubo at ng mga naninirahan dito na madetermina ang nasabing hangarin na magsisilbing daan upang malayang pamunuan ng mga mamayan sa resyon ng Cordillera. Muling ipinaliwanag dito ang malayang pamumuno ng mga Cordillerans mula sa pamahalang nasyonal, partikular na sa hanay ng Regional Defense, protection at conservation ng mga natural resources ito at maging pangangalaga sa natatanging kultura ng resyon. Nalinawan din ang mga nakilahok sa nasabing Information Education Campaign hindi sa pananatili ng karapatang pantao ng mga mamamayan, kabilang na ang inaasam na positibong pagbabago o development ng Cordillera. Sa kasalukuyan, unti-unti nang umaani ng suporta mula sa mga mamamayan ang nasa pagbubuo ng ikatlong Organic Act na waling sasailalim sa isang plebisito sakaling ganap ng maipasa ito sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.